is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry. Sa pumili na wildcard, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung motibo ng iyong tao. I kinda like feel na kung sino man ito, gumagamit siya ng dark arts is what I sense. So baka black magic user itong taong ito. I feel na kung sino man siya, pinagmamasdan ka niya lagi. At nasa-sense ko rin na ang toxic ng kanyang vibration. Okay, kaya ka pala pinagmamasdan guys, kasi maybe you are someone na malapit sa Panginoon. Kabaliktaran niya for sure. And we all know if this person is opposite of you or someone like you, ito yung tao na mainit yung mata niya sa'yo. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I don't know why, pero na-sense ko rin nasasapian ng evil spirit, honestly speaking. So, mag-ingat kayo guys kasi baka nangyayari yan sa taong ito. Kung hindi niya makontrol yung kanyang sarili, example, kung nalasing yan, hindi niya makontrol yung sarili niya, so mag-ingat. Okay. I kinda like feel na itong taon na to ay nagsisinungaling. So, anyway, yung motibo ng taong ito ay maging kaibigan mo kasi alam niya na malapit ka sa Diyos at alam niya na mabuti kang tao. We also have the family and rejoice. So, maybe nangyari dito ay may pagtitipon. Can be sa pamilya, sa work, pwede rin sa magkakaibigan, kaibigan mo to. Or pwede rin na kaibigan ng kaibigan mo or basta kakilala lang na malapit sa'yo. Pero yung motibo niya, you know, obserbahan ka niya. Kasi ito yung nasa sense ko dito sa card na yun. Obserbahan ka niya at gawin kang friend or pwede rin na magkaroon ba siya ng closeness sa'yo para ituring mo siya ng kapamilya na. Kasi nga mabuti kang tao as you can see here. And we have the apology and guide. So, kung sakali man nasaktan ka ng taong ito yung motibo niya na mag-asay ng forgiveness, you know. At I kinda like feel with this guide being here. So, maybe you're someone na magaling with regards sa counseling or pwede rin teacher ka. At basta meron sila magbe-benefit sa'yo, to be honest. At I kinda like feel yung parang anger energy dito. I'm not sure why. Okay, and we also got this one. Ito hindi ko na gustuhan. I kinda like feel na itong taon na to, pabago-bago siya ng mood. Kasi as I told you before, na may tendency na yung taon na to masaniban. Okay? So, imagine mo na lang kung nasaniban yan, baka kung anong ginagawa, di ba? So, I kinda like feel na yung motibo niya ay i-break kung ano man ang connection mo sa Panginoon. Parang bang hikayatin ka. No wonder why we have the guide here, okay? So, una, kung may nagawa siya mali, magsusorry siya at yung balak niyang gawin ay i-guide ka sa mali. Kasi nakita natin dito yung break at nakita natin dito yung may nananalangin, di ba? So, yun nga, gusto niyang i-break yung connection mo sa Panginoon. By hikayatin ka niya sa mga bagay na hindi naaayon sa Panginoon. Can be, you know, yung gusto niya mangyari dito ay masyado kang maging money focus, makalimutan mo na yung Panginoon, you know, basta maging, maging dominant sa'yo, utuin ka niya. So, you have the crown here. So, yun nga, ahas siya.
So, gusto kanyang ahasin na malayo ka sa Panginoon, na mag-focus ka na lang sa ibang bagay at hindi sa Panginoon. And we also got this one. So, yun nga, malapit ka nga sa Panginoon. At ito nga yung kanyang motibo na ilayo ka talaga sa Panginoon, i-brainwash ka, gawin kang busy, hindi ka na maging busy sa, pagsamba mo sa Panginoon, at maging confused ka rin sa iyong relihiyon if ever it's about religion based. Okay, so you have the chosen here para i-choose mo yung maling landas, which is sad. Okay, and anyway, with the wild here, so ito yung feeling ko dito na minamatsyag ka niya, or parang bang in-observe ka niya from afar, at inisip niya na hikayatin ko tong tao na to na sumali sa paniniwala ko, Parang siya, ahas talaga. Yun na dun nga sa Genesis, diba? So, anyway, let's see what else do we have here. So, mag-ingat kayo guys, at huwag kayo sanang pauto sa taong ito. Please lang. So, you have the bliss in reverse. We also got thinking of you in easier ways. So, anyway, itong taon na to, gusto ko niyang ilayo sa kung anong meron ka sa ngayon. Kasi maybe you do have a blissful life dahil nga, talagang madasalin ka at malapit ka sa Panginoon. So, you have the doom in reverse kasi nakita niya hindi sira yung iyong buhay. You also have this one in easier way, at ito rin yung napansin niya sa'yo na mabuti kang tao at gusto niyang baliktarin yun. Gusto niyang baguhin yung iyong ugali. Okay? Kasi ito yung tipong tao na naiinis sa mabubuting tao na gusto nila maghikayat na maging kagaya nila yung mga tao. For short, bad influence itong tao na to. Na ika-guide ka niya na gumawa ng mali, and maybe, ganito ka rin, nag-guide ka rin sa mga tao na maging mabuti. Parang ni-guide ka niya na huwag nang ganyan yung gawin mo. So, you also have this one in easier way. Yun nga, gusto nga niyang baliktarin yung iyong mundo. We also have this one in reverse. I kinda feel na gusto niya hikayatin ka na ma-realize mo na hindi lahat ng tao ay mabuti. Okay? Parang gusto niya sumama yung iyong ugali sa pamagitan na makakita ka ng mga masasamang tao. Parang gusto niya mangyari dito is mawalan ka ng pag-asa na maging mabuti. Okay, and we also have this one here. We have the past in reverse. So, gusto kayang bigyan ng bad experience na madadala mo para ikaw ay sumama. So, we have the in reverse, and we also have this one in reverse. So guys, huwag kayong mauto sa taong ito. Kasi sa oras na mauto kayo, itong bliss na meron ka ngayon, yung mga blessing galing sa Panginoon, mawawala yan. Kasi alam naman natin yung mangyayari guys kapag nawala tayo sa connection sa Panginoon. Naalala ko tuloy, nabanggit yung isa sa mga tao na nakaranas ng near-death experience. So, nakita niya kung ano yung itsura ng mga, fallen angels versus yung mga angels na nasa langit. Yung mga fallen angels, halos sumaagnas na daw. Compare doon sa mga angels na nasa langit. Talagang, may kita mo na nurtured sila. Okay? Tapos, ganun din kasi sa ating mga tao, guys. Kapag nawalay tayo sa Panginoon, tayo yung magkakaroon ng droughtness, parang itsura ng mga nawalay sa Panginoon ng mga anghel. Nadadrought tayo, nawawalan na ng blessing, lahat ng blessing natin halos parang mawawala sa atin. Kaya pansin mo yung mga masasamang tao, guys, yung gawain nila ay nagnanakaw na sila kasi nga nasara na yung blessing kumbaga na meron sa kanila before. So, sana piliin nyo pa rin yung Panginoon. Okay? Kasi mahirap talaga pag mawali sa Panginoon. I feel lalabas ang tunay niyang kulay, guys. So, tinan natin kung ano pang meron. I feel na kung sino man ito, guys, madalas siya mawalan ng work.
At saka, nasa sense ko rin yung single, okay? So, for short, minamala siya sa kanyang buhay. So, yun nga siya ay deceitful. Ahasin ka niya para tumiwalag ka sa paniniwala mo. At maging kagaya ka rin niya na laging may may issue with regards sa money. Kasi sa ngayon, guys, wala kang issue with regards sa money. So, kaya gusto niya mangyari dito ay makaranas ka ng di magagandang bagay, kagaya nung nangyayari sa kanya. Gusto niya na makaranas ka ng di magandang mga pangyayari para iwanan mo yung pagiging mabuti. Okay, or pwede rin yung gusto niya mangyari dito ay mainis ka sa Panginoon. Kasi di ba may mga taong ganun na nagagalit sila sa Panginoon sa tuwing may nangyayaring masama. So, yun yung kanyang motibo, parang ihikayat kanya na i-hate ang Panginoon or malayo sa Panginoon. Ito yung tinatry niyang i-manifest. Kasi siguro napapansin niya na walang burden sa iyong buhay. Ang gaan ng iyong buhay compare sa kanyang buhay. Ito yung tao na sira yung kanyang buhay kaya gusto niya manira rin ng buhay ng ibang tao. Or magkaroon ng distortion sa iyong pamilya, sa kung ano man ang nangyayari sa'yo. At gusto niya rin sana na gano'n din sa love life, maiwan ka rin ng tao at maging mag-isa ka rin. So, parang for short, gusto niya iparanas sa'yo yung nararanasan niya. Para siyang yung bad guy ba sa mga napapanood natin. Kagaya yung example lang bad guy sa Care Bears. Laging ganon, laging makita mo yung hate at nagka-question ka, ba't siya nag-hate sa mabubuti? Okay, parang ganon ba yung kanyang energy na hindi ko maintindihan ba't siya ganon? So, sana wag kayong mahikayat ng taong ito na mag-hate sa Panginoon. Isipin nyo guys, yung miracle na ginawa ng Panginoon para sa'yo. Kasi pag naiisip mo yung lagi, malalaman mo na malaki yung utang na loob mo sa Kanya at malaki yung pasasalamat mo rin sa Kanya. Kasi kapag, hindi yung nilagay niya sa iyong isipan at puso, mabilis kang may kayat ng mga negative na mga bagay kagaya nito. Okay, tsaka isipin nyo na lang kung let's say pinaranas niya sa yung negative na experience, isipin nyo na lang na may mga tao nagdadaan sa ganyan para matuto. May mga dahilan kung ba't nangyari yung mga bagay-bagay. At hindi naman ibig sabihin na nakaranas ka ng maling bagay, nakita ka ng mga taong masasama, ay sasama ka sa kanila. Isipin mo na lang guys, isipin mo na lang. Rare na lang ang mabubuting tao sa mundo. What more kung bumitaw ka pa? Diba? So, yun din ang isipin mo. Na mas mainam na nandun ka lagi sa tamang landas kasi at least may assurance ka rin once that you're gone away from this world. Kasi you need to remind yourself na hindi forever yung life natin sa mundo, pero yung kabilang buhay kasi forever yan Okay? Siyempre, pipiliin mo yung magandang buhay after life kasi forever yung dun sa kabila. Diba? Kung pipiliin mo yung masama, ano mangyari sa'yo after life? Forever ka na dun sa hindi magandang lugar. So, hindi nang isipin mo. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness, and God bless all of you.